Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isang malugod na pagbati mula dito sa Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar o ang lokasyon kung saan man ako naroon para na rin siguro sa seguridad ko at ng aking pamilya. Hindi kasi ako matapang sa paglalahad ng aking buhay. Hindi ako handa sa mga puna o maaaring komento ng iba sa akin. Kaya't hanggat maaari ay aking ililihim na lamang ang totoo kong pagkakilanlan. Ang kwento pong aking ibabahagi ay kwento ng aking lolo. Sa bayan ng Iloilo, laganap noon ang kwentong aswang. Maaaring ito ang tahanan ng mga mitolohiya ng bansa. Pinaniniwalaang ang mga kwentong aswang ay parte lamang ng malikot na imahinasyon ng mga manunulat, mga katang-isip at mga karakter na ang lumikha ay ang makapangyarihang imahinasyon ng mga taong may kakayahang magsulat. Marami rin naman ang nagsasabi na totoo sila dahil marami ang mga nakasagupa at nakaharap sila. Alin man dyan ang totoo o hindi ay isa lang ang masasabi ko po. Totoo ito para sa mga taong nakaranas sa mga aswang at hindi totoo para doon sa mga taong naniniwalang kwentong bayan lamang ang mga aswang at hindi sila totoo. Sabi ng mga matatanda sa panahon ng dekada 70 at 80, ang lahi ng mga aswang ay nagmula pa kay Asuang. Siya umano ang Panginoon ng lahat ng mga halimaw at karaniwang aswang, sa ibalong ito ang sinaunang Bicol. Siya ang ama ng lahat ng aswang mula sa mga lumilipad sa himpapawid, sa lupa at maging ang mga aswang sa karagatan. Ayon pa sa matatanda, si Asuang ay magandang lalaki. May mahabang buhok at matipunong katawan. Ngunit ang kanyang tunay na anyo ay ibubunyag ng liwanag ng buwan na isang nakakapangilabot na halimaw. May sungay, pangil at paa ng malaking kambing, kagaya sa modernong imahe ng isang demonyo. Ayon sa alamat, si Asuang ay naninirahan sa bulkan ng Malinaw sa Bicol. Siya rin ang ama ng maraming kalahating halimaw sa ibalong. Pinakakilala sa kanyang mga anak ay si Oryol na kalahating magandang dilag, kalahating higanting ahas. Si Oryol ay may kapangyarihang mangakit at gawing sunod-sunuran ang sinumang babae, lalaki, binabae, hayop o halimaw na makakarinig ng kanyang malamyos at magandang tinig. Sunod ay ang mabait na si Magindara na ang kalahati ng katawan ay buntot ng makulay na isda. Ang magandang tinig ni Magindara ay may kakayahang tumawag ng ulan at bagyo o magpahupa nito. Ngunit hindi lahat ng kauri ni Magindara ay mabubuti. Marami pang mga anak si Asuang na ipinakalat sa mundo. Kabilang na dito ang aswang na balbal. Kuya Bari, ang mga balbal ay pinaniniwalaang kumakain ng karne o lamang loob ng patay na tao. Pinaniniwalaan din na sila ay nagnanakaw ng bangkay sa burol o di naman kaya ay pagkatapos ng isang libing. Kung kanilang nanakawin ay pinapalitan nila ito ng puno o katawan ng saging. Ang puno ng saging ang pinaniniwalaang nagmimistulang tunay na katawan ng bangkay sa mata ng mga ordinaryong tao. Ninanakaw nila ang mga bangkay sa lamay o kaya'y sa sementeryo pagkatapos nitong ilibing para kainin. Malakas kasi ang pang-amoy nila sa mga bangkay. Para sa kanila, ito ay isang napakabangong pabango na nagbibigay takam sa kanilang lalamunan. Dahil sa kinakain nito
ay sadyang mabango ang kanilang hininga. Iyon ay ayon sa kasabihan, Kuya Bari. Hindi ko lubos kasi maisip na kung papaano babango ang kanilang hininga, gayong mga patay ang kanilang kinakain. Ang mahahabang kuko nila ang kanilang ginagamit upang matanggal kaagad ang damit ng patay. Kaya naman naiisip ko noon, kaya pala hindi tinutulugan ang burol para hindi makuha ng balbal ang bangkay na nakahimlay. Maihahalin tulad din umano, Kuya Bari, ang balbal sa aswang, amalanhig o busaw na kumakain ng laman ng katawan ng isang tao. Itinuturing silang bilang pinaka nakakatakot na halimaw sa bansa. Kaya ito na, kung naiisip natin, Kuya Bari, na sa kaluluwa lang tayo dapat matakot tuwing may lamay, ay mas matakot pala tayo sa isang balbal na nagnanakaw ng patay sa lamay na binabantayan o dinadalo natin. At ang balbal na inilalarawan ko ay ang magiging bida ng kwentong ito. At ito ay ibinahagi sa amin ng aming si Lolo Elias. Taong 1957 kung saan si Lolo Elias ay nasa 25 taong gulang at binata pa lamang. At sa panahon niya ay hindi umano masyadong palagala itong si Lolo. Madalas lang siya sa bahay pagkagaling sa eskwela. At kapag Sabado naman ay nasa bukid siya upang tumulong sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga ng kanilang sakahan. Isang araw, dumaan ang kanyang kaklase na si Abel. Ang sabi umano sa kanya ay pumanaw ang tatay ng kanilang kaklase na si Elmer. Nais ba daw umano ni Lolo na sumama sa lamay? Nag-iisip pa si Lolo dahil nga hindi sanay lumabas ay nahihirapan pa siyang magdesisyon kung sasama ba siya o hindi. Ngunit natigilan siya sa pag-iisip nang sabihin ng kanyang ama na sumama na siya. Dahil bilang pakikiramay sa kanilang kaklase at sa pagdadalamhati naman nito na kahit sa ganoong paraan na makita sila nito ay mapawi ang lungkot na dinadanas nito ngayon. Kung kaya't walang nagawa ang aking Lolo Elias kung hindi ang sumama. Dahil naging mabait naman umano si Elmer sa kanya. Sinabihan niya si Abel na daanan siya sa bahay nila para sasama siya sa lamay. Naisip din niya na kung sa kanya mangyari iyon, ay ganoon din ang gagawin ng kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, katulad ng napag-usapan, ay sinundo ni Abel si Lolo Elias. Ang sabi ni Abel ay daanan muna nila si Connie, ang babae nilang kaklase. Nagtataka naman si Lolo dahil sa pagkakaalam niya, kung mailap siya sa nakakarami ay masigit na mailap itong si Connie sa tao. Dahil kung minsan daw kapag uwian, kung siya ay may panahon pang makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan, itong si Connie ay parang palaging nagmamadali. Hindi na lamang niya sinabi kay Abel ang kung anumang katanungan sa kanyang isip. Kung kaya't nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ni Connie. Hindi na naman siya nagulat sa aura ng bahay nila Connie sa may tabing ilog dahil madalas niya itong nakikita sa tuwing nangangahoy umano siya sa gubat. Medyo may kadiliman kasi ang aura ng bahay nila Connie. Nagmimistula itong kubo sa gitna ng mapanglaw na gubat. Paglabas daw ni Connie ay pareho pa silang nagulat ni Abel. Makikita kasi sa mukha ni Connie ang pagiging mapanglaw nito o cold kung tawagin sa banyagang salita. Binati naman sila nito sa napakalamig nitong boses. Hindi na mapagtatakan dahil ganito talaga itong si Connie. Palaging nasa mababa ang tono ng kanyang boses. Nagkayayaan na silang umalis at magtungo na sa lamay
mainam na rin at walang pasok bukas kaya pwede silang magpuyat. Pagdating nila sa lamay, nagulat sila dahil napakalungkot. Wala man lang katao-tao. Tanging ang inalang ni Elmer ang naroroon na nakaupo sa katabi ng kabaong. Nagkatinginan pa sila ni Abel habang si Connie ay nakatingin lang sa lamay na tila ba para din itong patay dahil walang kabuhay-buhay. Kasing lungkot ng lamay ang aura ng mukha ni Connie habang nakatingin sa bahay nila Elmer. Agad silang nilapitan ni Elmer nang makita niya sila na nakatayo sa labas ng bakuran at inaya sila nito na pumasok sa bahay nila. Gusto sanang itanong ni Lolo Elias kung bakit walang katao-tao, ngunit sinarili na lamang niya ito. Nang makita naman sila ng ina ni Elmer ay binati sila nito. Inutusan pa niya si Elmer na ipagtimpla sila ng kape at bigyan ng makakain. Palinga-linga naman si Lolo Elias samantalang si Abel at Connie ay tahimik lang na nakaupo habang sa kusina ay naririnig nila ang bawat paghalo ni Elmer ng kape habang tumutunog ang kutsara sa babasaging tasa. Marami ang lamesa at sa bawat lamesa, Kuya Bari, ay maayos na nakapatong ang mga ginagamit sa larong pagsusugal. Ngunit sa mapanglaw na gabi, tanging ang hangin lang ang nararamdaman nilang dumadating habang sinasayaw nito ang mga dahon ng mga puno. Naputol lamang ang pagmumuni ni Lolo Elias nang tawagin siya ni Elmer upang magkape. Nagpasalamat naman siya sa kaibigan. Napapabuntong hininga si Elmer habang umupo sa kanilang harapan, saka napatingin sa labas. Anya, takot ang mga tao tuwing may lamay dahil sa aswang na balbal daw. Napakunot naman ang kanilang noo sa sinabi ni Elmer, lalo pat hindi naman pamilyar sa kanila ang uri ng aswang. Sa panahon kasi noon, kapag sinabing aswang ay pangkalahatan na iyon. Ngayon na lamang din niya nalaman na ang mga aswang ay may kanya-kanyang label, uri o angkan. Mas nangunot ang kanilang mga noo sa sinabi ni Connie na wag daw umano tutulugan ang patay. Gamit ang napakababa nitong tono ng boses, anya pa, hindi daw nangangain ng buhay ang balbal kung hindi ang kanilang kinakain ay ang mga bangkay. Napatayo siya bigla na ikinagulat ng tatlo. Napahawak pa si Lolo Elias sa kanyang dibdib dahil sa pagkakagulat. Napaisip umano siyang hindi siya sa kape tutubuan ng nerbiyos kung hindi dito kay Connie. Sumilip siya sa bangkay sabay lingon sa kanila na ikinagulat nilang muli. Naiinis si Lolo Elias kay Connie dahil sa kawirduhan nitong kinikilos. Tandang-tanda pa umano sa isip ni Lolo Elias ang boses ni Connie habang sinasabi ang salitang, "Nakuha na ng balbal ang ama mo, Elmer. Natulog ba kayong walang bantay?" Napatayo si Elmer saka sumilip. Ngunit nakikita naman niya ang kanyang ama. Maging ang kanyang ina ay napasilip na rin. Tinanong nila si Connie kung ano ang ibig nitong sabihin. Napatingin si Connie sa kanila na walang kaemo-emosyon ang kanyang muka sa kamuling sinabi na nakuha na ng balbal ang ama ni Elmer. Halos maglupasay ang ina ni Elmer saka humihingi ng tawad sa ama ni Elmer dahil natulog siya habang binabantayan niya ito. Maririnig mo ang ulahaw ng isang ina habang nakayakap sa kabaong ng kanyang asawa. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang mapatakbo si Connie sa may pintuan na ikinagulat nila. Napalingon pa sila sa kanila at sinabing dumito lang sila at may hahabulin siya.
bigla siyang pumito ng malakas at halos lumuwa ang mata ni Lolo Elias nang makita ang mga taong nakadamit ng itim na may kaputsa na lumabas sa kung saan at tumakbo ng mabilis. Napalingon pa ng bahagya si Connie sa kanila at sinabing huwag aalis at hahabulin nila ang balbal, at pagkatapos nun ay tumakbo na siya ng mabilis. Halos mapahanga si Lolo Elias sa taglay na bilis ni Connie. At sa gabing iyon ay umusbong ang paghanga ni Lolo kay Connie dahil nagmistula itong bayani sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagbalik ni Connie, malungkot itong ibinalitang hindi daw niya nahabol ang balbal at hindi niya nabawi ang bangkay. Makalipas ang 2 araw, hindi man nabawi ang bangkay ay inilibing pa rin nila ang katawan ng ama ni Elmer. Inisip na lamang nila ito ang kanyang ama at mapayapang tutungo sa kung saan man siya pupunta. Kuya Bari, mas marami daw ang dumalo sa libing kaysa sa lamay, at pinaliwanag umano ni Lolo ang sinabi ni Connie na ang mga balbal na aswang na kanilang naririnig ay hindi kumakain ng buhay, bagkus mga katawan ng patay ng tao ang kanilang kinakain. Katulad ng dati, mailap pa rin si Connie sa tao. Hindi siya masyadong nakikipag-usap o nakikipagkaibigan. Kapag dumadaan siya sa kubo ni na Connie ay palagi itong sarado. Hindi naman siya nag-aabalang kumatok o dumaan dahil nauunawaan naman niya ang kasabihang irespeto ang balwarte at pribadong buhay ng iba. Kung kaya't simpleng pagtapon lang ng tingin ang kanyang ginagawa sa bahay ni Connie. Sa paaralan naman ay ganoon pa rin si Connie. Mailap pa rin sa tao at palaging gustong mapag-isa. Nasa isang sulok lang siya palagi at abala sa kanyang ginagawa. Iniisip ni Lolo na hindi kaya umano namamaho ang hininga ni Connie dahil palagi itong tahimik at kung wala sa klase ay hindi talaga ito nagsasalita. Madalas na nga siyang tinutokso ni Abel at Elmer na love at first sight daw umano kay Connie. Napapakunot na lang siya ng kanyang noo dahil sa mga panahong iyon, Kuya Bari, wala naman daw siyang iniisip na ganoong bagay. Ni hindi nga niya alam kung ano ang kahulugan ng sinasabi nila. Para sa kanya, iba ang kahulugan ng paghanga at pagmamahal. Dahil para sa kanya, wala namang definasyon ang pag-ibig. Kung kaya't napapailing na lamang siya sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan at hindi na lamang niya ito pinapansin. Ibinigay na lamang niya sa ibang bagay ang kanyang atensyon upang tantanan na siya ng kanyang mga kaibigan. Isang gabi, inaya siya ng kanyang magulang na magtungo sa ibang bayan para makilamay sa kaibigan ng kanyang ama. At kaysa naman iwanan sa kanya ang 2 kapatid, ay mas pinili na lang niyang sumama. Naisip niyang hindi naman siguro sila magtatagal doon. Habang naglalakad sila, ay napahinto sila dahil parang may mga kasing bilis ng kidlat na mga anino ang parang dumaan sa harapan nila na hindi nila mawari kung ano iyon. Nagkatinginan na lamang sila at hindi na lang nila pinansin at nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad. Nang marating nila ang paglalamayan ay iba ito sa lamay nila Elmer. Marami itong tao at mga naglalaro. Medyo may kaya din kasi sa buhay ang namatay, kaya naman marami din ang dumagsa. Maliban doon, mukhang hindi nagpapaniwala sa mga mitikal na kwento o gawa-gawa na nilalang ng mga malilikot na imahinasyon ang mga tao sa bayang to. Hindi na alintala ni Lolo Elias ang gabi dahil nawiwili na rin siya kakapanood sa mga naglalaro. Ang kanyang mga magulang naman
ay nakikipag-usap sa mga namatayan. Nasa ganoong siyang sitwasyon nang makita si Connie na sumilip sa kabaong. Medyo natuwa siya dahil may kakilala siya at lalapitan na niya sana. Ngunit nang palapit na siya ay sumenyas ito sa kadiliman saka mabilis na napatakbo. Naisip ni Lolo na baka may balbal na namang kumuha sa bangkay at tinutugis ni Connie. Hindi na lamang niya sinabi sa pamilya dahil baka siya pa ang lumabas na may sakit sa utak. Kinabukasan sa paaralan ay nilapitan niya si Connie na ikinagulat naman ito habang ang mga kaibigan niya sa malayo ay tinutukso na siya. Hindi naman daw kasi maitatanggi Kuya Bari na napakaganda nitong si Connie. Kahit pa palaging nakatakip ang kanyang iilang buhok sa mukha, ang mga balat nito ay malaporselana sa kaputian. Kaya madalas siyang napagkakamalang anak ng banyaga o di naman kaya'y vampira dahil sa kanyang kaputian. Sinabi niya kay Connie na nakita niya ito sa lamay noong gabi. Hindi naman nagbigay ng kahit anong reaksyon itong si Connie, maliban sa tila wala nitong buhay na mga tingin. Sinabi niya rin na nakita niya siyang umalis. Anya pa, naiisip umano niyang may hinahabol na naman siguro si Connie na mga balbal na sinang-ayunan naman ni Connie. Sandali lang ang kanilang pag-uusap dahil ramdam na ni Lolo Elias na naiilang na si Connie kaya nagpaalam na siyang umalis. Bahagya pa niyang nilingon ang dalaga na mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa ibang tao. Nakayuko lang ito at abala sa pagsusulat na hindi niya alam kung ano ang sinusulat nito. Napapangiti na lamang si Lolo dahil hindi niya lubos maisip na ang katulad ni Connie ay taga-usig ng balbal. Para sa kanya, nakakahanga ang ganoong klaseng babae. Minsan na lamang sa babae ang may lakas ng loob na gawin ang katulad ng ginagawa nitong si Connie. Niyaya siya muli ng magulang na magtungo na naman sa kabilang bayan para makiramay sa kumpare niyang namatayan ng ina. Hindi na siya tumanggi dahil alam niyang makikita na naman niya itong si Connie. Alam niyang pupunta ito dahil sa mga balbal. Ngunit natapos ang gabi na hindi nagpakita si Connie, bagay na kanyang ikinalungkot. Inisip na lang niya na baka walang balbal na pumunta doon. May sakong anong kagustuhan din na makakita siya ng balbal para maging katulad din siya ni Connie na taga-usig. Nalaman din niyang manggagamot pala ang patay na kanilang pinaglamayan at ang tungkulin nito'y ipinamana niya sa kanyang anak na kumpare ng kanyang ama. Kaya din siguro walang balbal dahil takot sa kumpare ng tatay niya. Kung kaya't umuwi siyang malungkot ang kanyang puso dahil hindi niya nakita si Connie. Mga nararamdamang kanyang ipinagtataka dahil hindi naman siya ganoon. Kinabukasan, nabalitaan nilang may balbal na muntik na mapatay sa kabilang bayan. Nasa paaralan sila noon ngunit hindi niya namamataan si Connie. Maya-maya'y lumapit sa kanya si Elmer at Abel na isa sa mga nakakaalam na si Connie ay taga-usig ng balbal. Anila, kaya wala si Connie dahil baka daw napalaban ito ng husto sa balbal. Kung kaya't dahil doon, napagpasyahan nilang dalawin si Connie pagkatapos ng klase nila na sinang-ayunan naman niya. Gusto rin kasing niyang makasiguro na maayos ang kalagayan ni Connie dahil hindi naman madaling maging taga-usig ng aswang. Pagkatapos ng klase, nagtungo kaagad sila sa bahay nila Connie
katulad ng napag-usapan nila para bisitahin ito. Malayo pa lang sila, natatanaw na nila ang bahay nila Connie na umuusok ang kusina. Dali-dali naman silang lumapit, ngunit malayo pa lang sila ay naririnig na nila ang sigaw ng kung sino man na nasa loob. Nagkatinginan silang magkakaibigan at sinabi ni Abel na baka ginagamot daw ang isa sa kanila dahil nagtamo ng sugat buhat sa pakikipaglaban sa aswang. Noong makalapit sila, nagtutulakan pa sila kung sino ang kakatok. Nang makapagdesisyon silang si Lolo ang kakatok, ay itinulak nila ito sa pinto. Ngunit hindi pa man nakakakatok ang aking Lolo Elias ay nagbukas na ang pintuan. Sumilip ang isang babaeng napakaputi ng mukha na pag-alaman nilang si Connie pala iyon. Katulad ng dati, ang mga mata nito ay walang buhay na nakatingin sa kanila. Nagtanong naman ito kung ano ang kanilang kailangan. Sinabi nilang naparito sila upang siya'y kamustahin lamang dahil hindi siya pumasok at baka nahirapan siya sa kanyang pakikipaglaban. Sinabi naman ni Connie na hindi madali ang kanyang dinanas sa pakikipagtuos sa balbal. Anya pa, daplis lang ang natamo niya at kasalukuyang ginagamot ng kanyang ina. Napatango naman ang magkakaibigan. Matapos ang kamustahan ay umalis na sila. Bahagya pang ang lumingon si Lolo Elias sa bahay nila Connie at nagulat siya sa matandang nakatayo sa bintana na matalim na nakatitig sa kanila. Maya-maya'y umalis din ito at sinarado bigla ang bintana. Nagtaka naman si Lolo, ngunit hindi na lang niya pinagtuunan pa iyon ng pansin. Lumipas ang ilang buwan. Sa bayan ay may dinaluhan ang magkakaibigang Lolo Elias, Abel at Elmer na isang lamay. Naroroon din ang iba nilang kaklase kaya medyo hindi sila nababagot. Habang abala sila sa pakikipag-usap-usap ay napansin ni Lolo ang pagdating ni Connie. Napansin niyang nakaitim ito at may kaputya katulad ng mga sinuot ng mga tinawag niya sa lamay ng tatay ni Elmer. Nagpalingalinga pa si Connie saka pumasok sa loob at tiningnan ang kabaong. Nagtataka naman si Lolo dahil tila ba may ibinubulong ang dalaga. Nang makita niyang sumenyas ito ay doon na siya nagduda. Tumayo siya at palihim na tumungo sa gilid ng bahay. Nang makita niyang palabas na itong si Connie ay agad siyang sumunod. Sinundan niya ito papasok sa gubat dahil nais niyang masaksihan kung papaano ito makikipaglaban kung sakaling maabutan nila ang balbal. Noong makarating sa gubat ay nagtago siya sa isang malaking puno. Noong makita niyang huminto bigla ang tatlong nakaitim na may kaputya. Nakita niyang may inilapag ang tatlong nakakaputya at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makitang bangkay ang ibinababa ng mga ito sa lupa. Inaamoy-amoy pa nila ito na parabang ang bango para sa kanila. Nang maghubad ang mga ito ng kaputya, ay mga pangit na nilalang ang nakita niya. Nakakatakot daw ang mga anyo habang nilalantakan ang bangkay. Habang pinapanood niya ang nakakasulasok na eksena, ay biglang nawala daw ang isang nakakaputya dahilan para matakot siya. Aalis na sana siya nang paglingon niya ay nasa harapan na niya si Connie. Nakiusap ang dalaga na huwag silang isuplong dahil hindi naman sila nananakit ng buhay. Noong mga oras na iyon ay hindi alam ni Lolo ang kanyang gagawin, kung matatakot ba siya o hindi.
Muling nakiusap si Connie na pabayaan ang kanyang mga magulang dahil tanging mga bangkay lamang ang kinakain ng kanyang mga magulang. Nakiusap pa siyang ilihim at lilisanin na nila ang lugar. Alang-alang daw sa kanilang pagkakaibigan ay itago na lamang ni Lolo ang lihim ni Connie na isa siyang anak ng balbal. Naguguluhan at hindi maintindihan ni Lolo Elias ang kanyang reaksyon dahil sa mga lihim na inamin ni Connie sa kanya. Hindi daw siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan ng mga sandaling iyon. Maya-maya ay hinawakan ni Connie ang mga palad ni Lolo Elias. Muling nakiusap ito kay Lolo at ito ay lumuha daw. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ng aking lolo kay Connie. Matapos ang eksenang iyon, tumalikod na lamang si Lolo at bumalik sa lamay. Hindi na niya ito ipinaalam sa kanyang mga kaibigan kahit gustong-gusto daw niyang sabihin. Nanatiling lihim ang mga katauhan ng pamilya ni Connie at magmula daw ng araw na iyon ay hindi na nila natagpuan pa ang mga ito. Sa mga nakikinig ngayon, alam nyo na kung bakit bawal matulog kapag ka may lamay. Huwag tayong pakasisiguro dahil hindi natin alam. Nariyan lamang ang balbal na nag-aabang sa bangkay ng inyong pinaglalamayan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking lolo Kuya Bari. Sana po ay mabasa nyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Enrico. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Luis. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari sa akin noong 15 taong gulang pa lamang po ako. Bagong salta lang kami noon sa probinsya ng Iloilo kung saan isa sa mga lugar doon nalipat ng trabaho ang aking ama. Dahil nga bago lang kami sa lugar, wala pa po akong gaanong kakilala at kaibigan kahit sa eskwelang nilipatan ko. Hanggang sa nakilala ko ang magkapatid na si Tony at Jess. Pareho kaming third year high school ni Tony, habang si Jess naman ay nasa ika-4 na taon na. Mas matanda nga si Jess sa amin pero hindi siya tinatawag na kuya ni Tony. Kaya nahiya na rin akong tawagin siyang Kuya Jess. Nakilala ko sila nang minsang pumunta ako sa library. Ang sabi nila, madalas daw kasi nila akong nakikitang mag-isang pumupunta roon. Tinanong nila ako kung wala ba raw akong mga kaibigan. Ipinaliwanag ko naman sa kanila na bagong lipat lang ako sa school na iyon at sa Maynila ako nanggaling. Hindi kasi ako marunong mag-Iloko, kaya nahihiya ako na makihalubilo sa iba pang mga estudyante. Simula noon, palagi ko na silang nakakasama tuwing vacant time namin. Nakakasabay ko rin sila tuwing uwian. Mababait naman ang magkapatid, bagamat mga tahimik din na gaya ko at hindi mahilig makihalubilo sa marami. Minsan, habang naghihintay kami na matapos ang oras ng recess, napansin ko ang isang babaeng estudyante na parang nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa tabi ng isang puno sa hindi kalayuan sa amin. Tiningnan ko siya pabalik at sinubukang ngitian pero bigla siyang umiwas ng tingin sa akin Kuya Bari. Natigilan ako at napaisip na baka hindi naman pala ako ang tinitignan niya tapos pangiti-ngiti pa ako. Hindi po iyon ang huling pagkakataon
na nakita ko ang babaeng estudyanteng iyon. Maraming pagkakataon na rin na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin talaga at pagkatapos ay biglang babawi at titingin kunwari sa malayo. Hanggang sa isang hapon, uwian na namin noon at hinihintay ko sina Jess at Tony sa labas ng gate ng paaralan nang bigla na lang akong nilapitan ng babaeng estudyanteng palaging sumusulyap sa akin. Bahagya pa nga akong nagulat dahil hindi ko naman agad napansin na nakatayo na pala siya sa harapan ko. Nagbabasa kasi ako ng libro ng mga oras na iyon. Napakunot ang noo ko sa pagtataka kung bakit nasa harapan ko siya pero nakatingin lang naman siya at hindi naman nagsasalita. Miss, bakit ka nandito? May kailangan ka ba sa akin? Naisip ko lang ito na itanong sa kanya. Ngunit biglang nagsalita siya. Nasaan na yung mga kasama mo? Tanong niya sa akin. Si Jess ba at si Tony? Wala pa sila pero maya-maya lang siguro nandito na yun. Sabay-sabay kasi kaming umuwi. Tugon ko sa tanong niya. Alam mo, kung ako sa'yo, iiwasan ko na sila hanggat hindi ka pa napapahamak. Napakunot noon naman ako sa sinabi niyang iyon. Bigla akong napaisip kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tatanungin ko pa sana siya pero dali-dali na itong umalis nang makita niyang parating na sina Jess at Tony. Sinubukan ko pa siyang tawagin pero hindi na siya lumingon pa. Oh, tsaka na pala. Kilala mo ba yung babaeng yun? Agad na tanong ni Tony pagkalapit nila sa akin. Hindi nga Sagot ko naman sa kanya. Hindi mo kilala bakit kausap mo? Ha? Basta na lang kasing lumapit sa akin yun Tapos may sinasabi siya sa akin. Kaso hindi ko naman maintindihan. Alam mong weirdo talaga. Sabi ko na lang sa kanya. Ay nako tol, huwag ka na kasing nakikipag-usap kung kani-kanino. Mamaya hindi natin alam, aswang na pala yung babaeng yun. Babalang wika ni Jess. Ano ka mo aswang? Ay, totoo ba yun? Ako naman, kwento-kwento lang yung mga ganyan no? Oo tol, totoo ang mga aswang. Hindi mo ba alam na may mga aswang dito sa lugar natin? Ay, marami na silang nabiktima at ilan doon ay puro mga estudyante pa. Wika ni Tony na pabulong at palinga-linga pa sa paligid habang sinasabi iyon, Kuya Bari. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Ikaw rin, baka ikaw na ang susunod na maging biktima nila. Babala ulit ni Jess. Magmula noon, palagi ko nang naaalala ang sinasabi sa akin ng magkapatid tungkol sa aswang. Hindi naman talaga ako naniniwala roon, Kuya Bari, pero hindi ko rin maintindihan kung bakit nakakaramdam ako ng kaba sa tuwing maiisip ko ang mga babala nila Jess at Tony. Kagaya ng dati, palagi ko pa rin nakikita ang babaeng schoolmate namin na parabang sadyang binabantayan niya ako. Kung saan kasi ako naroroon ay nandoon din siya. Minsan nga naiilang na tuloy akong gumalaw dahil parang ang lakas ng presensya niya. Naisip ko tuloy, baka nga totoo ang sinasabi nitong si Jess at Tony. Baka nga isang aswang ang babaeng iyon. Pauwi na ulit ako noon. Naroon ako banda sa may sityo namin at naglalakad sa iskinitang madalas kong dinadaanan pauwi ng bahay nang bigla akong napahinto. Para kasing may sumusunod sa akin. Lumingalinga ako sa paligid. Noong una, wala namang tao sa bandang likuran ko kaya napakibit-balikat na lamang ako. Sa isip ko, guni-guni ko lang na may sumusunod sa akin. Pero nang lumingon ako sa pangalawang pagkakataon, nahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na dalagita. Ang babaeng kamag-aral ko. Nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng isang malaking poste ng ilaw
Pero noong nakita niya akong lumingon, bigla siyang nagtago sa likuran nito. Noong una, nagdadalawang isip ako na lumapit sa posting iyon upang alamin kung ang babaeng kamag-aral ko nga ba ang naroroon. Medyo kinakabahan kasi ako na baka makita ko siyang nasa nakakatakot na anyo. Ngunit sa huli, naglakas loob na rin akong lumapit doon. Pagdating ko doon, gano'n na lang ang pagtataka ko nang matuklasan kong wala namang kahit sinong naroroon. Bigla akong nakaramdam ng pananayo ng balahibo sa aking katawan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba iyon o talagang sinundan nga ako ng nasabing babaeng iyon. Nang dahil doon, dali-dali akong nagtatakbo pauwi sa amin hanggang sa makatulog ako ng gabing iyon. Dala-dala ko pa sa panaginip ang pangingilabot at pag-iisip sa dalagitang kamag-aral ko. Sa panaginip ko, hinahabol daw ako ng dalagita na nasa kaanyuan ng isang aswang. Naabutan daw ako nito at walang sabi-sabing dinukot ang mga lamang loob ko at pagkatapos ay agad na nilantakan. Kitang-kita ko pa nga, Kuya Bali, sa panaginip kung papaano lapain ng dalagitang aswang ang luray-luray kong katawan. Laking pasasalamat ko nang magising ako at mapagtantong panaginip lang pala iyon. Magmula noon, hindi na ako mapakali kapag nasa labas na ako ng bahay, lalo na tuwing papasok at pauwi na ako mula sa eskwela. Nag-aalala na kasi akong baka bigla na lang akong atakihin ng kamag-aral kong aswang. Hanggang isang hapon, uwian na namin. Gaya ng dati, magkakasabay kaming uli ni Tony at Jess sa pag-uwi. Pero sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, hindi pa ako dumiretso sa bahay namin. Nakumbita pa kasi ako ng magkapatid na si Jess at Tony. Kaarawan daw kasi ni Tony at mayroon daw inihandang maliit na salo-salo ang mga magulang nila. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng magkapatid, nadaanan pa namin ang babaeng kamag-aral namin na nakatayong mag-isa sa daan na parabang may hinihintay. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa gawin niya, pero para namang may sariling isip ang leeg ko, nakusang lumingon na lamang sa kinaroroonan niya. Napatigil tuloy ako at parang napatulala nang mapatingin ako sa mukha niya. Para kasing may gustong ipahiwatig ang mga mata nito habang nakatingin din sa akin. Nang bigla akong kalabitin ni Tony at binulungang lumakad na kami, para naman akong natauhan mula sa pagkakatulala. Dali-dali na rin akong naglakad nang bahagya akong hilahin ni Tony. "Uy tol, mukhang kursunada ka talaga ng babaeng yun ah. Pansin ko lang, parang sinusundan ka niya." Komento ni Jess. "Ay naku, ewan ko ba ron? Napapansin ko nga rin eh, pero siguro nagkakataon lang." Depensa ko na lang kay Jess. "Ha? Ganun ba? Pero alam mo, baka talagang may gusto yan sa'yo. Gustong kainin ang mga lamang loob mo." Pagbibiro naman ni Tony. Ngunit aaminin ko, Kuya Bari, nakaramdam ako kaagad ng kaba sa sinabing iyon ng kaibigan ko, bagamat alam kong biro lamang iyon. Mukhang napansin naman ni Jess na bahagya akong natakot, kaya sinaway at binatukan niya tuloy ang kanyang kapatid. Sinabi nitong tigilan ang pagbibiro sa akin ng ganoon at baka matakot na akong umuwi, lalo na at gabi na. Pagkarating namin sa kanilang bahay, agad nila akong ipinakilala sa mga magulang nila. Mukha naman silang mababait, Kuya Bari, dahil magiliw ang pagtanggap nila sa akin. Niyaya nila agad ako sa kusina para maumpisa na rin namin ang salo-salo.
Inaasahan kong naroroon na ang iba pang mga bisita nila, pero pagpasok namin doon ay wala namang ibang tao. Kahit nagtataka ay hindi na akong nagtanong pa na baka hindi pa dumadating ang iba pang bisita nila. Pero sabi nga ni Jess, wala naman daw silang ibang bisita maliban sa akin. Ako lang daw kasi talaga ang kinumbida nila para makasalo. Simple lang naman ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Pero sa tingin pa lang, palagay ko po ay masasarap talaga ang mga iyon. May pansit, itim na biko at may maliliit na cake. Pagkaupo ko, agad na inabutan ako ng plato ni tatay nila Tony. Pagkatapos po ay nilagyan iyon ng pansit at biko ng nanay nila. Medyo nahiya pa nga ako kasi parang ang daming inilagay na pansit at biko sa plato ko, gayong hindi naman gaano karami ang kanilang handa. Pero sabi ng nanay nila, kumain lang daw ako ng kumain. Mayroon pa naman daw sila sa kaldero. Kung kaya't inumpisahan ko na rin ang pagkain. Hindi nga ako nagkamali. Masarap nga ang pansit at biko na iyon, Kuya Bari. Nakakailang subo pa lang ako nang biglang matigilan ako. Napansin ko kasi na parang ako lang ang kumakain at sila Tony ay pawang nakamasid lamang sa akin. Inalok ko pa nga silang kumain na rin, pero ang sabi ng tatay nila, medyo mga busog pa raw sila at maya-maya na raw sila kakain. Ako raw ang bisita kaya kumain lang daw ako ng kumain. Sinang-ayunan naman iyon nila Jess at Tony. Hindi na lang ako kumibo at hinarap ko na lamang ang pagkain. Napasarap talaga ang kain ko. Kung hindi pa nga ako nakaramdam ng pagkabusog, hindi pa ako talaga aayaw. Inabutan naman ako kaagad ng soft drinks si Jess noong maghanap ako ng tubig. Pero bago ko pa mainom iyon, bigla na lang may kumalabog sa labas ng kusina. Naglabasan silang lahat para tignan kung ano ang kumalabog na iyon habang naiwan naman ako sa kusina. Sabi kasi ni Jess na doon lang daw ako. Pagkalabas nila, biglang may sumitsit sa labas ng bintana. Napalingon ako roon at nagtaka pa ako nang makita ko ang dalagitang kamag-aral namin. "Oh, anong ginagawa mo riyan?" Takang tanong ko sa kanya pagkalapit ko roon. "Umalis ka na rito. Hindi ka dapat sumama sa kanila. Mga aswang sila." Sabi niya na ikinagulat ko. Hindi naman ako naniwala, sa halip ay lumayo pa ako sa kanya. Bigla ko kasing naalala ang mga sinabi sa akin ni Jess at Tony na baka aswang ang babaeng iyon. Hindi. Baka ikaw ang aswang. Bakit mo ko sinusundan?" Hindi pa man nakakasagot ang dalagita nang bigla na lang dumating sila Jess doon. "Anong ginagawa mo rito?" Galit na salita ng tatay nila Tony sa dalagita. "Bilisan mo, umalis ka na rito. Papatayin ka nila. Mga aswang sila." Salip ay sigaw nito sa akin. "Pakialamera ka talagang babae ka." Sigaw naman ni Tony at galit na sinugod ito. Subalit bigla rin iyon na paatras matapos na may isaboy doon ang dalagita. Nagsisigaw at bigla rin iyon na may lipit na parang may kung anong nakakasakit dito. Napansin ko rin na parang umusok ang balat nito sa mukha at nang alisin ni Tony ang kamay niya sa pagkakatakip doon, nakita kong parang nalapnos iyon, Kuya Bari. Dahil doon, bigla na lang nagbago ang anyo ni Tony na ikinasindak ko ng husto. Sa isang iglap kasi, naging isang nakakatakot ang hitsura niya. Muntik na akong mawala ng balanse nang bigla akong napaatras. Lalo na noong nagbago na rin ng anyo si Jess at ang mga magulang nila. Katulad ni Tony, naging nakakatakot na rin ang mga hitsura nila.
Tumakbo ka na! Tumakbo ka na! Sigaw sa akin ng dalagita. Pero dahil wala akong madadaanan dahil nakaharang sa pinto ng kusina sila Tony, wala akong pagpipilian kung hindi ang tumalo na lamang sa bintana at kumaripas ng takbo kasunod ng dalagitang nauna ng tumakbo sa akin. Hintayin mo ko! Huwag mo ko iwanan! Sigaw ko sa kanya. Pero hindi man lang siya huminto ni lumingon sa akin. Kumakaripas ako ng takbo nang biglang may humarang sa harapan ko. Ang aswang na sina Tony at Jess, pati ang nanay at tatay nila. Nagsisigaw ako sa takot habang humihingi ng saklolo. Napapikit na lamang ako nang mawalan ako ng balanse at bumagsak sa lupa matapos nasunggaban ako ni Tony. Sa isip-isip ko lamang nung mga oras na iyon ay ito na ang katapusan ko. Subalit agad din akong napadilat nang biglang umalis sa pagkakasunggab sa akin ang aswang na si Tony at narinig kong naghihiyawan ang iba pang mga aswang na nasa harapan ko. Nakita kong parang nalalapnos ang mga balat nila habang namimilipit sila sa sakit. Doon ko naman napansin ang dalagitang nasa tabi ko na may hawak-hawak palang garapon at panay ang saboy ng laman noon. Hindi pa ako nakakahuma nang maramdaman ko ang mahigpit na paghawak niya sa braso ko at malakas niya akong hinila. Hindi na ako nag-isip pa. Basta't mabilis na lang din akong tumayo at sinabayan ko na lamang ang pagkaripas ng pagtakbo niya. Ang tanging nasa isip ko nung mga oras na iyon ay ang makaalis na lamang doon at buhay na makauwi sa amin. Hindi ko kabisado ang daang tinatahak namin. Madilim na rin doon at hindi ko na rin matandaan kung doon ba kami dumaan nila Tony noong pumunta kami sa kanila. Basta't sumunod na lang ako kung saan ako hilahin ng dalagitang kasama ko. Di nagtagal ay biglang napahinto kami. Papaano kasi tabing dagat na ang dulo nun? Noon ko napagtanto na hindi iyon ang dinaanan namin kanina nila Tony. Mas nadagdagan pa ang takot ko nang maisip kong wala na kaming ibang madadaanan kung hindi iyong mismong dagat. Wala rin ako nakikitang kahit isang bangka roon kaya papaano na kami makakaalis doon. Hanggang makarinig kami ng mga kaluskos at mga yabag. Nandiyan na sila. Sinusundan pa rin nila tayo. Biglang sabi sa akin ng dalagita. Napatingin pa iyon sa garapon na hawak niya. Itinapon na niya iyon dahil wala na palang laman. Papaano tayo makakaalis dito? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Walang iba kung hindi lalangoy tayo sa tubig. Ano? Hindi ako marunong lumangoy. Bahala ka. Kung gusto mong mamatay, maiwan ka rito. Sabi pa niya sa akin at iniwan na ako. Nag-aalangan pa ako noong una na sumunod dahil hindi nga ako marunong lumangoy. Ngunit nang makita kong papalapit na sa amin ang mga aswang, dali-dali na akong sumunod sa kanya. Sa isip-isip ko lang, bahala na. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa pagkalunod kaysa kainin ako ng buhay ng mga aswang na iyon. Noong nasa bandang malalim na kami, pinakapit ako ng dalagita sa likuran niya. Nagreklamo pa nga siya dahil ang bigat ko raw. Maya-maya'y huminto na siya sa paglangoy. Ang sabi niya, ligtas na raw kami roon. Hindi naman daw kasi makakasunod ang mga aswang doon dahil takot ang mga iyon sa tubig dagat. Habang nasa gitna kami ng tubig ay nagpalutang-lutang lang kami at naghintay ng sasaklolo sa amin. Natanong ko ang dalagita na ang pangalan pala ay Tina. Kung papaano niya nalaman na mga aswang ang magkapatid na si Jess at si Tony at ang mga magulang nito. Ayon sa kanya, isang albularyo ang lolo niya
at minsan na raw ay nakasagupa nito ang tatay ng magkapatid na nasa kaanyuan ng isang aswang. Isang gabi raw iyon habang naglalakad sa madilim, nakakuyan ang lolo niya nang atakihin ito ng lalaking aswang. Pero dahil may kaalaman ang kanyang lolo kung papaano labanan ang mga ganoong uri ng nilalang, hindi raw umubra ang aswang dito. Muntik na nga raw nitong mapaslang ang aswang kung hindi lang daw ito nakatakas. Sinundan pa nga raw ito ng kanyang lolo para sana tuluyang puksain na. Subalit matapos daw nitong sundan ang sugatang aswang, napag-alaman nitong may asawa't mga anak pala ito. Bigla daw nagbago ang isip ng lolo niya na paslangin ang aswang na iyon. Sa halip ay hinayaan na lang ito at ipinagdasal na lamang na tumigil na ito sa pambibiktima ng mga tao. Simula naman daw noon, wala na silang nabalitaang nabiktima pa ng aswang. Pero nang pumanaw na raw ang lolo niya, muli na naman daw naghasik ng dilim ang mga ito. Sinabi rin sa kanya ni Tina na kaya ganoon nakalakas ang loob niyang makipagsagupa sa mga aswang ay dahil mayroon daw siyang anting-anting na pangontra sa mga ito na minana pa raw niya sa kanyang namayapang lolo. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi niya isinumbong sa taong bayan kung saan nakatira ang mga aswang na nambibiktima sa lugar nila. Ang sabi lang ni Tina, ilang ulit na raw sinugod ng taong bayan ang tirahan ng mga ito pero palagi nilang hindi naaabutan ang mga nilalang. Ligtas naman kaming nakauwi ng dalagitang tumulong sa akin matapos kaming madaanan ng mga mangingisda sa dagat at pasakayin sa bangka nila. Takang-taka ang mga ito kung bakit kami napadpad sa lugar na iyon. Ikinuwento naman namin ang lahat ng nangyari sa amin at sinabi naman ng mga itong maswerte daw kaming nakatakas ng buhay mula sa mga aswang na iyon. Dahil po sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, hindi na ako pumasok ulit sa eskwela. Natatakot kasi akong baka balikan ako ng magkapatid na Tony at Jess. Nauunawaan naman ako ng mga magulang ko dahil hindi naman nalingid sa mga ito ang malagim na sinapit ko. Di nagtagal, nagdesisyon na lang din sila na bumalik na lang kami ng Maynila para na rin sa kaligtasan ko. Magmula nang mangyari iyon, Kuya Bari, nawala na kami ng komunikasyon ni Tina. Hindi ko na ngang nagawang magpasalamat at magpaalam sa kanya. Ilang taon na rin ang nakalipas. Sa mga oras na ito, may asawa't mga anak na po ako. Ngunit ang nakakatakot kong karanasan sa mga naging kaeskwela kong sina Tony at Jess ay hindi ko na malilimutan. Sa isang banda, nagpapasalamat ako ng gusto sa dalagitang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa katapangan niya, marahil hindi ko na magagawang makapagbahagi pa ng kwentong ito sa inyo ngayon. Kung nasaan ka man, Tina, nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa aking buhay kahit hindi man tayo lubusang nagkakilala. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Luis. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nelson. Nais ko lang pong ibahagi ang isang kwento dito sa inyong channel. Bali, ito pong aking ibabahagi ay naging karanasan ng aming pamilya
noong nakatira pa lamang kami sa isang baryo sa probinsya ng Aklan. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, wala pang kuryente sa aming lugar. Ang mga tao ay maagang naghahapunan at matulog. Bibihira na rin ang lumalabas dahil nauuso sa aming lugar ang mga kwento tungkol sa mga nakakatakot na mga bagay. Isang dapit hapon, habang kami ay kumakain, napadungaw ang aking ama sa bintana. Sa hindi namin malamang dahilan ay parang naging balisa siya. Sa kadahilanang iyon, tinanong siya ng aming ina kung ano ang kanyang nakita. May mga dayo rito sa atin. Hindi ko alam kung saan sila nagmumula. Pero malakas ang kutob kong hindi sila normal na mga tao. Noong mga sandaling iyon, tumayo ang aking ama at pagkatapos ay sinarhan ang aming bintana. Pagkabalik niya sa hapag ay seryoso siyang nagwika. Bilisan niyo ang pagkain dahil papatayin ko na ang gasera. Ayokong malaman nilang gising pa tayo. Wika niya sa amin. Dahil sa kanyang sinabi ay binilisan na nga namin ang aming pagkain. Pagkatapos naming maghapunan noon, pinatay na ng aking ama ang gasera at pagkatapos ay pinapasok na kaming dalawa ng aking kapatid sa loob ng aming silid. Noong gabing iyon, hindi naming magawang makatulog kaagad. Pareho kasi kaming natatakot kung kaya naging balisa kami. Sina nanay at tatay naman, batid naming magkapatid na nagmamatsyag lang din sila sa paligid. Nang malalim na ang gabi, doon na kami nakarinig ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik na tila umaaligid sa buong baryo. Sa sobrang takot naming magkapatid ay nagtalukbong na lang kami ng kumot. Walang ano-ano ay pumasok sa aming silid si nanay. Alam niya na gising pa kami, kung kaya tinanong niya kami, ayos lang ba kayo rito mga anak? Tanong ng ina namin sa amin. Oo, Nay. Natatakot lang po kami. Tugon namin sa kanya. Tumabi siya sa amin sa pagkakahiga. Nalaman din naming bumaba sa bahay ang aming ama upang puntahan ang iba naming kapitbahay. Anya ay baka daw inaatake kasi ng aswang ang kanilang buntis na kanayon. Nang mga sandaling iyon, napanatag kaming magkapatid at nakatulog na sa tabi ni nanay. Sa kabilang dako, pumunta ang aming ama sa aming kapitbahay na si Mang Tonyo. Tawag siya ng tawag sa bahay nila hanggang sa magising ang haligi ng tahanan noon. Pare, mukhang delikado si Mila. Buntis siya at parang inaatake ng mga aswang. May nakita kasi akong mga dayo rito sa ating baryo. Saad ni tatay. Agad namang kumuha ng itak niya si Mang Tonyo at pagkatapos ay bumaba na rin sa kanilang bahay. Halika. Tawagin natin ang iba pang mga kalalakihan sa baryong ito. Dapat ay maitaboy ang mga aswang na iyan. Wika ni Mang Tonyo sa aking ama. Inisa-isa nilang puntahan ang mga bahay at hinikayat ang mga kalalakihan na sumama sa kanila upang itaboy ang mga aswang na nananalasa sa kanilang lugar. Sa pagkakatansya ng aking ama ay nasa 20 katao ang kanilang kasama noong mga sandaling iyon at ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang armas na dala. Mga kasama, malamang ay naroroon pa sa bahay ni na Aling Mila ang aswang.
Papatayin natin sila upang wala nang mamerwisyo dito sa ating lugar. Sigaw ni tatay. Humiyaw rin ang kanyang mga kasama at sabay-sabay nilang tinungo ang kinaroroonan ng bahay ni Aling Mila. Malayo pa lamang sina tatay ay dinig na nila ang paghuni ng tiktik. May kung anong kumakaluskos din ng malakas doon sa bubungan ng buntis. Subalit dahil sa ingay ng mga kasamahan ni tatay ay nawari ng mga aswang na mayroong paparating. Sa kadahilanang iyon ay biglang tumahimik ang paligid. Huwag kayong papakampante ha. Nasa paligid lang ang mga aswang at tinitiyak kong nag-aabang lang sila. Sigaw ni tatay sa kanyang mga kasama, kung kaya ang bawat isa sa kanila ay naghanda. Makaraan ang ilang sandali, umaligid kina tatay ang mga pag-angil. Gawa iyon ng isang mabangis na hayop, kung kaya mas dinoble nila ang kanilang pagka-alerto. Walang ano-ano noon ay biglang napahiyaw ang isa nilang kasama. Mga kasama, may aswang! Sigawan ng mga tao. Nilingon ni na tatay iyon at nakita nilang inaatake ng 3 malalaking aso. Nagmamadali silang nilapitan iyon upang iligtas ang kanilang mga kasama. Subalit nang lumapit na sila ay tumakbo bigla ang aso patungo sa kasukalan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Batid ni na tatay na aswang ang mga iyon, kung kaya hindi nila iyon tinantanan. Sa kasamaang palad, hindi na nila nahagila pa ang mga aswang. Kahit hinalughog na nila ang buong kasukalan, ngunit kahit anino ng aswang ay hindi na nila ito nakita pa. Mga kasama, huwag muna tayong uuwi. Nasa paligid lang ang aswang at malamang ay naghihintay lang ng pagkakataong makaatake. Sigaw ni tatay sa mga tao noong nagkagulo ang mga iyon. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang may marinig silang pagaspas ng pakpak. Napatingala ang mga tao, subalit wala silang nakita. Napamura na lang silang lahat noong may kung anong bumagsak sa bumungan ng bahay ni Aling Mila. Sinundan iyon ng pag-ungol ng isang babae na animoy nasasaktan. Tulong! Tulungan niyo ako! Mga aswang! May aswang! Inaaswang ako! Boses ng babae. Si Mila yun! Baka naroon na nga ang mga aswang sa bahay nila. Dalian natin! Puntahan natin at patayin ang mga aswang na iyan! Sigaw ng isang lalaki. Sama-samang tinungo ni na tatay yung bahay ni Aling Mila. Noong nasa tapat na sila, narinig nila ang mga pagkaluskos sa ibabaw ng bubungan. Sa kadahilanang iyon ay napasigaw ang mga tao. Hoy! Hoy aswang! Umalis ka riyan! Dahil kung hindi, hindi ka na makakaligtas sa baryong ito! Sigaw ni tatay. Walang ano-ano. Tumigil ang mga aswang sa kanilang ginagawa. Itinaas ng mga tao ang kanilang sulo at nakita nilang nakadungaw sa kanila ang 3 aswang. Nagbabaga
ang kanilang mga mata at naglalaway pa. Huwag hayaang makatakas ang mga aswang na iyan, sigaw ng isang lalaki. Upang hindi makatakas ang aswang, pinaligiran nila ang bahay ni Aling Mila. Ang bawat lalaking naroroon ay nakaantabay. Walang ano-ano, biglang lumundag ang 3 aswang. Sa kadahilanang iyon ay pinaligiran nila ang mga iyon. Sige, huwag hayaang makaligtas ang mga demonyong ito. Noong mga panahong iyon ay dinig na dinig namin ang paghuni ng tiktik at ang pag-angil ng mga nilalang sa ibabaw ng bubungan. Habang nakaantabay ang mga kalalakihan noon, narinig daw ni na tatay na umungol si Aling Mila. Sa kadahilanang iyon ay may iilang lalaking pumasok sa bahay ng Ali. Naku! May butas ang bubong! Biglang sigaw ng isang lalaki. Patayin niyo na ang aswang na yan. Baka makapasok pa rito at mabiktima niya ang buntis. Sigaw naman ng isang lalaki. Lalong nataranta at nagkagulo silang lahat noong malaman nilang dumudungaw na ang isang aswang at inilalabas na nito ang kanyang dila. Sa tuwing tatagain naman ng mga kalalakihang iyon ay nagagawa ng aswang na iilag ang kanyang dila. Tumabi kayo! Biglang wika ng isang lalaki. Napalingon si na tatay dahil sa pagsigaw ng nasabing lalaki at halos lahat ng mga tao ay tumabi noong makita nilang may dalang baril ang lalaking iyon. May dala rin siyang napakaliwanag na flashlight at inilawan niya ang bubungan ng bahay ni Aling Mila. Napailing siya nang makita niyang may mga maiitim na nilalang na naroroon at parang may kung anong sinisilip sa ilalim. Upang mas makita niya ang mga aswang na iyon, naglibot siya at tumungo sa tapat ng kusina ng bahay ng buntis. Sina tatay naman ay sumunod na rin sa kanya upang alamin kung ano ang kanyang gagawin. Noong makapwesto na ang lalaki ay walang pag-aalinlangan niyang binaril ang isang aswang na nakatuwad. Napahiyaw ang mga tao dahil nagawa niyang tamaan iyon. Dahil sa malakas na pagputok ng baril, napalingon ang 2 pang aswang sa mga tao. Umangil sila at parang galit na galit. Dahil sa nangyari, inalalayan ng mga lalaking nasa loob ng bahay si Aling Mila upang makalabas na. Maingat sila upang hindi malaman ng aswang ang kanilang ginagawa. Noong makalabas na ang buntis at ang iilang kalalakihan, doon na ang naging sunod-sunod na pagputok ng baril ng lalaki. Makaraan ang ilang sandali, parang mga bunga ng niyog na lang ang 3 aswang. Nagpagulong-gulong sila paibaba. Marahil ay hindi nila nagawang ibalanse ang kanilang katawan dahil sa hapting dulot ng tama ng baril. Noong bumagsak na sa lupa ang mga aswang, naghiyawan ang mga tao. Ang mga lalaking may hawak na itak at mga 2x2 ay nagmamadaling lumapit sa mga nilalang na iyon. Sige, huwag na nating hayaang mabuhay ang mga ito. Patayin na natin ang mga aswang! Sigaw ng mga tao roon. Kinaladkad ni na tatay ang aswang patungo sa isang bakanting lote at doon ay pinagtulungan nilang tagain at pinaghahampas ang mga aswang. Magkahalong ungol, angil at sigaw ng paghingi ng tulong ang mga aswang. Ngunit
nagpatuloy lang sa ginagawa nila ang mga tao. Hindi tumigil ang mga tao roon hanggang sa tuluyan ng hindi nakakagawa ng ingay ang mga aswang. Dahil sa kanilang ginawa ay halos maghalo na ang balat sa tinalupan. Puno ng latay ang katawan nila at wala na silang buhay. Upang itago ang kanilang ginawa at nang hindi na muling makabalik pa ang mga aswang na iyon, gumawa sila ng isang malalim na hukay. Inihulog nila ito sa malalim na hukay at saka tinabunan iyon ng maraming lupa at bato hanggang sa mapagtanto nilang hindi na makakasingaw ang amoy ng bangkay ng mga aswang na naging dayo sa baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Nelson. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.